palad po natin, narito ngayon na nakakatipon tayo para tayo ipakainin ng Panginoon ang kanyang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay. Nagtatanungan sila, saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simeon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak nila. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Nagtaka siya dahil hindi sila naniwala sa kanya. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mabuting balita po ng ating pagmamahalan. So, mapalad po tayo dahil hindi po sa bawat gawain na ating dadaluhan pupuntahan o dadaluhan. Yan. May biyaya po lagi. Wow. Unang-una, kutit naman tumubot at nato. Unang biyaya po na ating tatanggapin. Anong sabi ng salita ng Diyos? 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon ay narito siya sa ating kalagitnaan. Diba? Biyaya yun, yung kasama natin ng Diyos na nasa kalagitnaan natin. Amen? Pangalawa, there is joy in the Word of God. Tama? Sa makakadama kayo ng kagalakan dahil sa salita ng Diyos. Amen? Di ba pinapalakpakan nyo? Okay, bago po tayo dumako sa ating gospel po, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. O dakilang Diyos na makapangyarihan at napakabuti niyo, O Lord, na sa oras nito, Lord, itong gabi nito, binigyan mo sa amin, O Lord, na muli nagkatipon-tipon po members ng Amazing Grace of the Father, O Lord. At ako po, Lord, biyaya po ito na narito ako, Lord, nakarating po ako sa kabila po ng traffic. Hindi niyo po pinintulutan na ako po ay mali. Nandito po ako ngayon, O Lord, upang magpagamit sa iyo. Dahil kayo po ay mabuting Diyos na karapat dapat na sumunod sa iyo, O Lord. At karapat dapat na paglingkuran ka. Kahit hindi kami karapat dapat, O Lord, dahil sa kabutihan mo, narito po kami. Kami po ay kakain, pagkain ng aming kaluluwa. Dahil maliwanag ang iyong salita sa Mateo chapter 4, verse 4, na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa inyong bibig, Lord. Kaya kami po nagpapasalamat sa pagkain ng aming kaluluwa na aming maririnig. Kaya, Lord, gamitin niyo po ako, Lord. Mangusap kayo, Lord, sa aking mga kapatid na narito, Lord. Maunawaan na bawat lalabas sa aking bibig na salita mo, O Lord, ay maunawaan ng aking mga kapatid. Manatili sa puso, sa isipan nila, at higit sa lahat, yung mapasa isabuhay po namin ang aming marinig na iyong mabuting balita. Kaya buti-buti mo, O Diyos, sa amin. Hindi kami karapat-dapat, patuloy pa rin na kami po ay tumatanggap ng biyaya. Yung nakatayo po kami ngayon, patunay na kami ay buhay na buhay. Humihinga, O Lord, may paa, may kamay na naitataas, may dinig na umaawit, O Lord, para purihin ka. Lahat na ito, Lord, ay biyaya mo dahil sa kagandang loob mo, Lord. Salamat, salamat, O Lord. Napakabuti niyo, O Lord. Kami na, mahal kong kapatid, dalhin natin ang yakap ng Panginoon. Na lahat tayo niyayakap ng Panginoon. At ito po ang sinasabi niya, mahal na mahal kita.
Kaya dapat na siya lang ang ating sasambahin at patuloy na sasambahin. Maraming salamat po, O Lord, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Palabang po natin sa Lord! God is so good! Yan po. So, tayo po diretso na ang ating mabuting balita po na narinig. Amen? Hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth. Bakit hindi po tinanggap si Jesus? Na po para kayong umupo. Ang mabigat po kanila. Okay lang. Sabi na lang. Okay po, mas maganda na dito pag anong gano'n eh. Ano, punta dito, gaganda talaga itong mga kabataan. Tapos siyempre, kahit itong mga senior na magaganda pa yung nananatili. Kasi senior na rin po ako. Nag-birthday na ako ng June 21. Hindi rin nagpunta nag-celebrate ako. Ay, salamat po, the Secret, tsaka si Sister Angelica. So, umawit ng ng Covenant Song ng Soul, nakaka-bless, ay ginagamit ko sa radyo. No? Binigay sila ni Lord sa Soul. At talaga member na sila. Baka sana lang ng Amazing Grace, punta doon nila. Magpa-member na ito. Nangangailangan po kami ngayon ng manggagawa ni Lord. Dahil marami na po kaming assignment kay Lord. Ilang buwan pa lang po kami, 6 months pa lang. Sa kulungan ng dami naming mission po. Diyan sa Antipolo City Jail, magkakaroon ng Catholic Life in the Spirit Seminar ng August 20. Sa Makati City Jail, ng male, lalaki naman po, 800 sila and 50 lang ang pwedeng lumabas na mag-Catholic Life in the Spirit Seminar. So 16 CLSS, siguro mag-2 taong bago kayo tapos. 2 taong bago natin matapos yung 800. Ganun din po yung sa Antipolo City Jail, nakakatatlo na kami CLSS, hindi pa matapos-tapos kasi 30 lang ang allowed na lumabas dun sa pinaka, yung visitor, maliit lang po kasi, no? So, lalabas sila sa selda nila yan. Kaya, hinahati po, no? Every Thursday naman yung, yung sa Makati City Jail, kaya galing po kami na brother, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, at saka ako po, wala naman akong talk, kaya lang sabi nila, wala kami news, tama ka na. So ako naman po sa Thursday, na tsaka si Brother Jonathan, baptism, the Holy Spirit, IGG baptism, susunod kayo, magkalala, kasi sa dami nun, susunod kayo, ayan lahat. So lahat ng mga preacher ng susunod. Kaya kami nagagalak dahil the community project day. Ayan, o diba? Yeah. Okay, tuloy na po tayo dahil narito ako upang ibahagi ko, ayan, ang salita ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, no? Ang Panginoon ay naghihimala, tama? Gusto niya, ibig niya na pagalingin ng may sakit. Di ba yung ketongin na lumapit? Diba, tinanong siya, o anong ibig mo? Kung ibig niyo po, ako'y gagaling. Ang sabi ng Panginoon, ibig ko, nagbaling ka. Kaya siya gumaling. So, ibig ng Panginoon na maghimala sa isang tao, nabigyan siya. Subalit, kapag hindi mo siya tinanggap, nawawala yung biyaya. Kaya, tingnan niyo po, hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth. Ito po yung gospel natin bukas. Anticipated naman po ngayon ng isa. So, ito po yung gospel natin. So, mga kapatid, hindi siya tinanggap, kaya walang biyaya, walang himala sa sarili niyang bayan. Amen? Kasi nga naman po totoo, ang propeta hindi tinatanggap sa sarili niya, no? Bayan. Kasi ang sabi, anak lang ng kalpintero yan eh. Oo, di ba? Eh bakit tayo maniniwala dyan? Anak lang yan ng kalpintero. Ganyan tayo eh, no? Mahilig tayong bumatol. Alam niyo, may share po ako. Marami kaming nakuha abukado, no? Doon sa Tagaytay. Pag-uwi, no? Na may durog na. Pinili ko yung pinakamagandang balat. Kasi tiyak maganda to, no? Tapos hindi ko pinapansin yung mga pangit ang laba, ang balat, no? Ay di lahat ng magaganda, bawat biyak ko, bulong lahat. Sabi ko, nakailan na ako. 10 na. Sabi ko, may nakita akong pangit. Ito nga, tingnan ko nga. Paghiwa ko, grabe, ang ganda sa loob, walang kabulok-bulok. Ayan na totoo po, huwag kayo hahatol. Sabi yung panlabas, kung hindi sa panlabas, isipin niyo po yun, pinili ko talaga
Talagang makikinis yung green talaga na walang kabulok-bulok. Pero yung mapangit yung labas, hindi ko pinansin. Eh, nagsawa ako doon sa biyak ng biyak. O, totoo po ito. Yung pinakapangit ang balat, lahat yung pinili ko, totoo, lahat magaganda. Sabi ko talaga, may mensahe si Lord. May mensahe si Lord. Hindi ko pinapansin yung mga pangit yung ano. No? Yun pala yung maganda. No? Sa mga kapatid. Kaya huwag tayong hatol sa ating kapwa. No? Na, minsan kasi kapag nakita natin na madumi siya, parang ayaw na natin lumapit, punubi yan, ano? Eh baka mamaya, gusto rin niya maging simple. Ako may times po talagang, ang damit ko, simple lang, tapos naka-chinelas lang, sasakay ako ng jeep. Gusto ko pong maramdaman yung gano'n eh, na mag-jeep po talaga ako, wag puro kotse, jeep talaga. Parang gusto kong maramdaman yung talagang walang-wala ako, parang gano'n sakay. O, eh di pag nakita ko, hirap naman ito, o, mahirap ito, o. Amen, praise God. So mga kapatid, may mensahe po si Lord sa atin na magmahalan. Yun po yan eh, magmahalan. Huwag sabihin, huwag mo nang mamahalin yung pangit. Huwag mo nang mamahalin yung walang paa, yung bulag, yung ano. Hindi po lahat. Tayo dapat po, dito sa Amazing Grace of the Father po, nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan para may biyaya lagi ang bawat isa. At kaya naku, binisa ko po dahil mahaba-haba topic ko. Okay, ako titigil ng 8:30, no? Okay, sige. So, hindi po siya tinanggap dahil po ayaw nilang maniwala, ayaw nilang manampalataya po sa ating Panginoong Hesus. Kaya, nais ko po mga kapatid, itong matatag na pananampalataya sa Diyos dahil yung gospel natin, hindi sila nanampalataya. Kaya, hindi naghimala ang Panginoon na sa sariling bayan niya po. Amen? Kaya, mga kapatid, matatag na pananampalataya sa Diyos. Pati naman po natin sa Hebrews chapter 11, verse 1, no? Ang pananampalataya, pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Magtiwala ka lang, hindi mo nakikita. Kaya ang pananampalataya natin dapat to believe is to see. Hindi to see is to believe. In sa mga Kristiyano, hindi to see is to believe. Hindi to believe to see. Maniwala ka, tiyak, magbiyaya ka. Amen! So, dapat mga kapatid, may matatag tayong pananampalataya po sa Panginoon. Tingnan kababayan niya, hindi nanalig, walang biyaya. So kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, di ba? Kapag ikaw ay nananampalataya, ikaw ay anak ng Diyos. At ang pananampalataya mo dapat may kalakip na gawa. Kapag walang gawa, patay. Dito, ano yung kalakip na gawa? Ay sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Yun ang gawa. Amen? So, pananampalataya na may kalakip na gawa po. So, kaya talakayin natin yung matatag na pananampalataya. So, ano ang matatag na pananampalataya po sa Diyos? Amen? Para maunawaan natin, para tumanggap tayo ng biyaya. Amen? Dahil may biyaya po kapag matatag na ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen? So, ano ang matatag na pananampalataya? Una, mga kapatid, itong walang patid na pagtitiwala at pagtitiwala sa mga pangako at plano ng Diyos. Amen? Kanina sinasabi niyo lagi na isa lang ang maglingkod sa pamilya, o di ba? Pinagpapala at maliligtas. Totoo po yun. Noong po yung kunya ko, hindi naniniwalang may Diyos. Pero naakay ko po siya sa Catholic Life in the Spirit Seminar. Ngayon naniniwala na siya na may Diyos. Kikilos at kikilos po ang Panginoon sa pamilya mo kapag ikaw ay tapat na lingkod po. Yan? Ako po, mga kapatid ko, alam nila, kaya sila yumayaman sa paglilingkod ko sa Panginoon. Amen? Totoo naman po, nung ako'y naglingkod sa Panginoon, grabe, ang kuya ko dati walang-wala, ngayon ang yaman niya, sa Pampanga, dami yung truck, quarry, tapos mga kahit na junk shop, yung bakal-bakal, yaman po nila. Mas mayaman pa sa akin ngayon. Amen? Ako mayaman, ako panlangit. Amen? So, totoo po talaga, mga kapatid, na sikapin lang po natin na maging tapat tayo sa Diyos. Kapag sinabing tapat po sa Diyos, sumusunod sa Diyos, laging nagbabalik loob. Bakit sinasabi kong laging nagbabalik loob?
Eh kasi may kalaban eh. Laging kalaban nanunukso siya. O ngayon, katulad niya, kapag natutulog ka, tinutukso ka ni Satanas, kinakalabit ka, matulog ka na lang. Ang sarap matulog, malamig pa. O hindi mainit. Di ba ba? So, kaya mga kapatid, isa lang po talaga maging tapat na lingkod ng Panginoon. May blessing po talaga. Kaya, alam mo, aral na aral kong mga nag-share dito. Ano? Amen! So, walang patid na pagtitiwala kanino? Sa Diyos. Baka naman nagtitiwala ka sa sarili mo lang. Amen? So, walang patid na pagtitiwala sa mga pangako. May pangako ang Panginoon. Amen? Kung makasunod tayo sa kanyang kalooban na ng pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Yung may malinis na puso, makikita ang Diyos. Yan ang mga pangako ng Panginoon. O isa lang ang tapat na maglingkod, bibiyaya ang buong pamilya. Amen? At makakasama sa buhay na walang hanggan. Amen? Ito po yan. Amen? Nag-usap na ako si Brother Ding. Albang ganun din yung kanyang mga kapatid. Ngayon, na dati wala sila kay Lord. Ngayon, kahit na, kasi nasa ibang bansa, kahit na ibang sekta sila, di ba, born again yata, pero naglilingkod na kay Lord. Yan yung kapatid ni Brother Ding po. Ako rin po, may couples for Christ ako, mga kapatid ko. Grabe rin po yung paglilingkod niya. And nakikita ko na po unti-unti, nagbabalik loob na po yung mga kapatid ko. Naglilingkod na. Kaya sasama ko na rin sila sa soul. Amen. Ibibiling ko yan dahil sabi ni Brother Ding, 65 years old lang siya. Ayan. At hindi raw ako mamamatay hanggang hindi siya namamatay. Sabi po niya. So mga kapatid, magtiwala tayo. Okay. Pangalawa, mga kapatid, magtiwala ha? Mamaya na yung mga verse eh. Kasi ito, dahil sabi ko, haba naman ng topic ko. Ano lang, wala nang version iba. So, okay. So, ano ang matatag na pananampalataya? Yung sumasaklaw po sa lubos na pag-asa sa Diyos. Ano man ang sitwasyon? Ano man ang sitwasyon mo? May karamdaman ka, nagtitiwala ka pa rin sa Diyos na may dakilang layunin lang siya kung bakit pinahintulutan niya ang kalagayan mo na iyan. Naniwala po ba kayo? Yes! Totoo po yan! Kahit wala kang pera, iniwag ka ng asawa o iniwag ka ng girlfriend, boyfriend, vice versa, may purpose si Lord. Alam mo, kapag iniwag ka ng girlfriend mo, boyfriend mo, magpilay ka, hindi yan para sa iyo. Yes, di ba ano? Mayroon pang mas sigit, baka mas mayamang pang naisibigay sa iyo, Lord. Kaya ka nang iiyak. Iniwag ka ng asawa, may lesson lang yun. Baka naman nagir ka. Kaya kayo naiiwan ng asawa o vice versa, di ba? Ano ba sabi? Mas better pa daw na tumira sa bubungan ng bahay kung makisama ka sa isang asawang nagir. Amen? O bungangera. Amen? So, lagi po mga kapatid. Ano man po sitwasyon nyo mga kapatid, no? Dumating ka na matinding pagsubok, maraming bagyo sa buhay. Kapatid, stay ka lang kay Lord. Manampalataya ka. May mabuting gagawin po ang Panginoon sa mga pagsubok na niya. Amen? Lagi ko po binabagi ito yung nagpupunta dito na sa bawat pagsubok, may biyaya po ang Panginoon. Kasi dami ko ng pagsubok po na pinagdaanan, dulo, biyaya po. Amen? Nagkaroon kami ng problema mag-asawa. Ano po yung biyaya ko? Nakapag-attend ako ng CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar. Kung hindi po ako dumaan ng matinding pagsubok sa buhay ng asawa, ay attend ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Kasi nasa masaya ko, nag-around the world kami, pero dumaan kami ng pagsubok pa rin. Doon, hindi ko na kaya. Naglasing, nagsugal, amen? Tapos, iniyaya ko sa Catholic Life in the Spirit Seminar. Amen? Kaya narito po ako. So, mga kapatid, ano man sitwasyon, lagi magtiwala sa Diyos. Yan ang pananampalataya po. Yan ang matatag na pananampalataya. Yan. So, ano-ano ang mga katangian ng matatag na pananampalataya po sa Diyos? Amen? Alamin po natin. Una, mga kapatid, ito po, hindi natitinag na pagtitiwala po. Hindi ka bibigay. Kahit na matindi ang pagsubok mo. Amen? Ako po, 2018, sabihin, 18 years na ako naglilingkod sa Panginoon, pinakulong ako. Oh, nakulong ako, bumangga sa akin, pinirahan ako. 2018
220,000 na binayad ko na wala naman pinsala sa kanila kasi tinoon nila sa Tulpo Brothers. Na Tulpo Brothers ako. Pero may biyaya po. Amen? Tumatak pa po ang aking pananampalataya. Nasa kulungan ako. Tinatanong ko, Panginoon, anong purpose niya? Amen? Kababaang loob po ang natutunan ko doon. Nang sabi ko si John the Baptist, walang matuwid na tao, tama? John the Baptist po, matuwid na tao. Pero tingnan niyo po, sinasabi lang kay Haring Herodes na nangangalunya siya dahil kinakasama niya yung asawa ni Felipe, na kapatid niya. Anong ginawa? Pinakulong. Matuwid na tao, pinakulong. And then sabi ko, Lord ako, makasalanan ako, Lord. May lumang buhay ako. Okay lang, Lord. Na ako'y makulong. Sipin niyo po, tinanggap ko. Masaya kong tinanggap. Kasi nga po, kinausap niya ako kung si John the Baptist nakulong na matuwid na tao. So walang exemption. Kaya tama sinasabi sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, na lahat po tayo dadaan ng pagsubok, walang exemption. Subalit hindi niya pahintulutan ito kung hindi natin kaya. Ibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Sige niya kabuting Panginoon, hindi niya pababayaan. Pahintulutan ng pagsubok, ibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan po ito. Amen? Kaya ako nagtagumpay po ako, mga kapatid. Amen? Nung nasa kulungan ako. And then, lumaya naman po ako ng criminal case. Alam niyo po kung sino nagbayad ng kumpiyansa ko, kapatid ko. At yung hinihingi sa akin ng 200,000, kapatid ko pa rin na nagpiman. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. 220. Wala akong gastos. Kapatid ko. Alam niyo po, kapatid ko, nung time na yon, kumita siya ng million doon sa bakal niya. Kaya, hindi siya nag-inayang, ibigay sa akin ng 220,000. Ganyan kabuti ang Diyos, hindi kanya pababayaan. So, sa nangyaring pagsubok sa akin, doon ko napatunayan na ang Diyos hindi ka pababayaan. Yes, dahil pa kung tumatak ang aking pananampalataya. Amen. So, yan po mga kapatid. So, hindi natitinag ng pagtitiwala. Yung lubos na tiwala sa kabutihan ng Diyos kahit sa mahihirap na panahon. Yes, kahit mabigat ang pagsubok mo, o ano man, di ba ba? Mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Kaya, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Hindi reklamo ka ng reklamo. Yung iba nakakalungkot. Bakit ba ako dumadaan ng pagsubok? Nandun naman ako lagi sa Amazing Grace of the Father ng Sabado. Amen. Wala pa nga akong absent. Amen. Bakit dumadala ko ng ganitong pagsubok? Kapatid, bakit na nagre-reklamo? Gusto kang bigyan ng Panginoon ng biyaya. Na dahil bawat pagsubok may biyaya. Naniniwala ba kayo na bawat pagsubok may biyaya? Yes. Kung tatanggihin mo ang pagsubok sa buhay, di wala kang biyayang tatanggapin. Amen? Dapat maunawaan po natin na sa pag nilayan niyo pong mabuti, na dumakay ng mga pagsubok, ano yung biyaya na binigay ni Lord sa inyo? Yung sa biyaya na yun. Nalampasan nyo, biyaya yun. Di ba? Hindi kayo nagpakamatay. Di ba biyaya yun? Yes. Marami ngayon pag hindi nalampasan, depressed, nagpapakamatay. Oo, di ba? Yung hindi ka nagpakamatay, hindi ba biyaya yun? Yes, yun naman kapatid. Huwag kayo reklamo ng reklamo kay Lord. Sisermo na mga kayo kapag nagreklamo kay Lord. Bakit kayo nagreklamo sa pinagmamaragong Diyos? Amen? Kaya huwag kayo magreklamo. Huwag kayo magreklamo kay Lord, kundi magpasalamat kayo at may pinagdadaanan kayong pagsubok dahil patunay na buhay kayo. Amen? Kasi kung hindi ka nadadaan ng pagsubok, patay ka no? Nasa sementeryo o nasa mental hospital. Di ba? Dapat magpasalamat sa Diyos na may pagsubok ka sa buhay. Amen? Kaya nga ako pag may pagsubok ako sa buhay, ay Lord, at biyaya dito. Galak na galak ako sa bawat pagsubok na paintulutan. Totoo po ito. Nagagalak ako sa bawat pagsubok na paintulutan ng Panginoon. Alam ko, may biyaya, may pagkakalusiyon. Amen? O, maliwanag po ba? Kaya, lubos na tiwala sa kabutihan ng Diyos na hindi kanya pababayan kahit sa mahihirap na panahon. Amen? Sa pangalawa, mga kapatid, anong katayan po ng matatag na pananampalataya? Katutagan! Amen?
Magiging matatag ka, kapatid. Pagiging matatag sa mga gawain pananampalataya tulad ng panalangin at pagsamba. Kapag dadaan ka ng pagsubok, lalo mo dodoblin yung panalangin mo. Yes. At yung pagsamba mo sa Diyos, lagi kang sisimba. Yan, lagi ka na-attend ng prayer meeting. Sa prayer meeting po, ay parang pag-aaral to, parang school. Di ba? Marami tayong natututunan. Sa banal na misa po, tatanggapin natin ang katawan at dugo ni Kristo. Kaya dapat lagi po kayo nagsisimba. Kahit Sunday man lang. Kung everyday, okay, better. Wala namang nasusobra sa pagsisimba. Amen? The more na marami, better. Amen? So, at least gawain ng Panginoon ito, every Saturday, attend po kayo. Huwag kayong a-absent. Tama sabi ni Brother D, hanggang doon sa labas po ang amazing grace of the Father. Sabi niya, sabi niya, sino kayang ipon ni Lord para palakin yung chapter namin? Purihin ng Diyos na po. Okay po, mga kapatid, sa kabila po ng hamon. So, panalangin at pagsamba sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sa pangatlo, mga kapatid, pagsunod na ang pangalaga po nito, mga kapatid. Ang katangian po ng matatag na pananampalataya, pagsunod, susunod ka po, mga kapatid, sa Diyos. Kaya po, pagsunod sa mga utos at pamumuno ng Diyos, pagtitiwala sa kanyang karunungan, kaysa sa personal na pangunawa. Lagi, si Lord, si Lord, si Lord. Kinakalimutan nga po ang sarili. Amen? Bakit kinakalimutan ang sarili? Para may papasok sa atin ang Diyos. Kapag hindi mo kinalimutan ang sarili mo, hindi makakapasok si Lord. Hadlang yung pagiging makasarili mo. Kasi ikaw pa rin ang masusunod eh. Kailangan ini-empty mo ang sarili mo. Man, kinakalimutan sa hindi ko naman sinasabing kalimutan mo sarili na literal na pati pangalan mo, kalimutan mo. Amen? Hindi po. Sabi yung pagiging makasarili mo, yung pag-ugali mo na hindi maganda, o lahat ng hindi maganda sa'yo, dapat wala na po yan. Amen? Kinakalimutan mo sarili mo para may papasok si Lord. Amen? Siya na ang maghahari sa'yo. Kapag hindi mo kinalimutan ang sarili mo, hindi makakapaghari ang Diyos sa buhay mo. Kasi ikaw mismo hahadlang ka. Ayoko! O, di ba? Laging gano'n. Anong sabi ni Lord? Sumunod! O, mali mang kaaway mo, hindi mo kaya. Dahil hindi mo kinakalimutan sa sarili mo. Ayoko! Mahirap! Pag hindi mo minahal ang kaaway mo, huwag ka nang pumunta sa amazing grace of the Father. Hindi ka rin pupunta sa langit. Yes! Kapag ikaw may kinapopootan, mamamatay tao ka, katungkas mo, mamamatay tao ka. Amen? Ang mamamatay tao ay walang bahagi sa karyan ng Diyos. Liwanag po ba yun? O bakit sinasabi ng Panginoon mahalin ang kaaway? May napaghilayan nito ang mabuti ito. Alam niyo po, mahirapan tayo sumunod sa utos ng Diyos kung hindi natin nauunawaan. Kung bakit inuutos nito, kundi reklamo ka ng reklamo. Ang hirap naman, Lord, ang pinagagawa mo. Mamahalin ko ang kaaway ko. Lord, hindi mo ba alam? Kaaway nga siya eh. Bakit ko siya mamahalin? Kaaway nga eh. Kasi hindi mo naunawaan yung utos ng Lord. Bakit pinamamahal niya ang kaaway? Una, yung kaaway mo ba likha ng Diyos o hindi? Likha ng Diyos. Tapos sinasabi mong mahal mo ang Diyos, and then yung likha ng Diyos, hindi mo mamahal-mahal? Pati sinungaling ka. Na sinasabi mo, I love you, Lord. Pero nakita mong kaaway mo, galit na galit ka, pinagmumura ka. Eh, likha ng Diyos yun. Diba? Kapag may minamahal ka, lahat ng mahal mo rin. Dapat ganun din kay Lord. Mahal niya ang kaaway mo. Mahalin mo. Yun ang patunay na mahal mo rin ang Diyos kapag minamahal mo ang kaaway mo. Yes. Kaya po niya pinamamahal ang kaaway dahil mahal na mahal din niya yung kaaway natin. Naunawaan mo? Kapag naunawaan mo, susunod ka kay Lord. Yes, Lord! Susunod mo ako. Mamahalin ko ang aking kaaway dahil mahal mo din pala siya. Yes, naunawaan niyo po ba? So, madali. Kapag naunawaan mo ang utos ng Diyos,
hindi ka magre-reklamo, kundi susunod ka talaga. Kaya po ako sumunod eh. Kaaway ko ang other woman ng brother husband ko, galit ako. Pero nung sabi ni Lord, love your enemy, pinag-pray ko po talaga siya na wala yung galit ko. Yan. Kasi mahal ko ang Diyos. So, mamahalin ko din yung mahal niya. Eh, mahal niya yung kaaway ko. Mamahalin ko. Amen? Oh, nawa ba? Oh, kaya na bang mahalin ang kaaway? Pumalak pang lahat na kaya mahalin ang kaaway! O, di mo ba? Oh, isa pa, gusto niyo halimbawa, bakit kinuutos tayo ni Lord? Huwag magnakaw. Inuutos niya. Wala kang pera, gusto mo talaga magnakaw, no? Akyat bahay, sabi gano'n. Lord, wala makain yung anak ko eh. Pero inuutos ni Lord, huwag magnakaw. Alam mo, inuutos ni Lord, huwag magnakaw. Mapapahamak ka. Mahal ka niya eh. Bakit hindi ka na magtrabaho ng maayos? Hindi ka naman niya pababayan. Kapag nagnakaw ka, wala kang pananampalataya sa Diyos. Pinangungunahan mo siya. Instead na i-bless ka niya, no? Na sumunod sa kanya, nawawala ang blessing. Kasi pinangunahan mo siya. Magnakaw na lang ako, Lord. Di ba? May instant money ako. Pero ayaw ni Lord, pinabawal sa akin huwag magnakaw. Alam niyo bakit? Nanakawan mo yung mahal din ng Diyos! Pandurukot, yan na lang ang pera niya. Pambili ng gamot, dutukotin mo pa. Kawawa naman yung mahal din ng Diyos yung dinukutan. Ginisip mo lang sarili mo para kumain ng anak mo, magkapera ka, kaya ka nandudukot. Nakikita mo? Ang mensahe ng Panginoon kung bakit inuutusan tayo, na sumunod tayo. Kaya pag nilahin nyo lahat ang utos ng Diyos, napakaganda po ng utos ng Diyos. Para hindi tayo mapahawak kasi mahal na mahal niya po tayo. Amen? O diba? Kasi minsan kawawa, no? Okay na sana po ako'y mag-utang. Meron pa akong pera na naiwan. Amen? Paano yung walang-wala na? Dibutan mo ba siya? Kawawa. Amen? Kaya mga kapatid, natatahimik kayo. Di mo ba? Ayan. Okay. Unawain niyo po lahat ng utos ng Diyos na napakaganda at talagang magagalak ka na sundin mo ang utos ng Diyos. Pasasalamatan mo pa siya. Lord, salamat sa utos niyo. Yes. Amen. Yung trabahong, di ba, yung prostitution, di ba? Di ba, bawal din yun. Bakit? Para protektahan ka ni Lord sa anumang virus, sakit. Kaya hindi ka sumunod. May AIDS, no? Ano ba bang mga iba-ibang klaseng sakit, no? Di ba? Sa prostitution, dahil nagbebenta ng laman. Ano mo, bakit hindi dapat mga lunya? Di ba? Kapag ang brothers man na ngayon niya iniwan ng asawa, bakit ayaw ni Lord? Kawawa naman yung iniwan mo, araw gabi, iiyak siya. Di ba? Inapin mo naman ng todo yung mahal ni Lord. Sinaktan mo ang kapwa mo. Di ba? Kaya, sabi ni Lord, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghilot. So, mga kapatid, hiwang ko sa inyo, pag nilayan nyo lahat ang utos ng Diyos. Nakuha nyo? Example lang po yung mga binigay ko sa inyo. Okay? So, okay po. So, pagsunod po mahalaga ito. Nakuha nyo po yung pagsunod sa utos ng Diyos, pamumuno. Handa ka na si Lord ang maghari sa iyo. Dahil nagtitiwala ka sa kanyang karunungan. Si Lord, kilalang kilala ka. Amen? Wala kang may tatago sa kanya. At alam niya kung anong mangyayari sa iyo mamaya bukas. Di ba? Alam niya. At alam niya kung sino yung mga kanya na. Amen? Kaya magtiwala po tayo sa kanya. Okay. So, pang-apat, pag-asa, magkapatid. Ang katangian po ng matatag na panampalataya, pag po may matatag na panampalataya, lagi ka may pag-asa. Amen? So, pananatili ng isang mapag-asang pananaw batay sa mga pangako ng Diyos. Dahil sa mga pangako ng Diyos, puno-puno ka ng pag-asa. Amen?
Wala nang verse, alam niyo bakit? Pinapusap sa oras. Pasensya na kayo. Kasi kanina ko lang ginawang umaga. Ayan, pero yung iba meron. Kasi mahaba naman siya. Unawa na yan. May utang na lang ako sa inyo. Kasi hindi ko na lalagyan. Time na. Amen. So, kapatid, so, pang-apat. So, ayun to. Apat lang po pala yung aking na. Okay, ano po ba yung una? Nasulat nyo? So, balikan natin. Okay. Ito po yung una. Hindi natitinag na pagtitiwala. Sa kabila ng mga pagsubok, umiiyak ka man, umaaray ka man, nagtitiwala ka pa rin kay Lord na may mabuting gagawin sa'yo dahil sa mga pagsubok na iyan. Amen? So, pangalawa po, ha, ito. Ay, okay. Nanaktawan po ng bilis na. 2, ayan. So, ito po, yung katatagan po, ha? Ang kapatid. Pangatlo, ito po, pagsunod. Napakalaga po nito, pagsunod. Obedience is better than sacrifice. Ibigay mo man lahat ng kayamanan mo sa simbahan. Kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, baliwala po. Diba? Maraming ganyan. Yung mga politician natin, ang lalaki na binibigay sa simbahan, ang dami namang as other woman. At corruption po. Oh, diba? Ang kapatid, hindi nakakasunod sa Diyos. Sa pang-apat po itong pag-asa. Lagi may pag-asa kay Lord. Okay, dito na po tayo mga kapatid. May pang-5, ang gulo ng aking ginawa sa pagbibilis ko. Kapayapaan at katiyakan. Amen? Nagkarambulan. Okay, so, nakararanas ng panloob na kapayapaan. Mga kapatid, pag tayo may matatag na pananampalataya, kahit na may nangyayari ng kaguluhan, di ba ngayon, nagkakaaway-away ang ibang bansa, di ba? Walang kapayapaan, pero tayo na mananampalataya, matatag na pananampalataya, ayan, may kapayapaan ka. Ayan. Batid na ang Diyos ang may control. Tayo naniniwala na may control. Alam niyo po ba, na kung narinig niyo sa news, binalita, i-share lang doon po sa akin. At di ba po yung Taiwan ngayon, tsaka China, di ba, nag-aaway. Yung anak ko po nasa Taiwan. Pero alam niyo po, hindi ako natatakot. Payapa po ako. Dahil naniniwala ako sa pangako ni Lord na hindi niya pababayaan yung anak ko. Amen? So, parapan natin sila. Totoo po. Nauna naman ako. Andun po siya sa Taiwan. Pero plan niya lumipat sa Spain after 2 years daw. So, at meron na po palang mga sundalo dyan sa Ilocos Norte na nagbabantay. Para in case na mag-away yung China at Taiwan, doon sila gigirahin from Philippines sa Ilocos. So, dahil magkalapit lang po kasi, no? Doon sila bubungkahin. Didamay din tayo. Pero, dahil tayo may matatag na pananampalataya, hindi tayo natatakot. Amen? Malapit po kasi pala yun yung Taiwan sa Ilocos. So, di ba nung ganda na, no? Anytime na magkagulo yung Taiwan at China, kikilos po yung mga Amerikano po sa Ilocos. So, yan ang kapayapaan at katiyakan po. Okay, ito maganda po para tumatagpay yung ating pananampalataya. Nais kong magbigay ng halimbawa po ng matatag na pananampalataya sa Biblia. Unang-una, sinong kilala nyo yung matatag ang kanyang pananampalataya, mga kapatid? Amen. Si Abraham! Amen. O, di mo ba si Abraham? Kilala bilang ama ng pananampalataya, nagtiwala siya sa pangako ng Diyos sa isang anak kahit nasa katandaan. Di ba si Sarah? Sarado na nga ang matres. Amen. Hindi siya naniniwala na magkakaanak pa siya dahil matanda na siya. Nasa 90 or 80 years old ba? So, hindi na talaga magkakaanak. Subalit, dahil sabi ng Panginoon na siya ay magbubuntis pa. Amen. Pinagtatawanan nga po, naniwala po si Abraham. Amen? Naniwala po siya. Nakasulat nga po yan. Ito, may verse na ako. Sinipag na. Romans chapter 4, verse 18 to 21. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya magiging ama ng maraming bansa. From nothing, maraming bansa. Nangyari po sa akin yan. 10 taon, hindi ako nagkakaanak. Nung binigyan na ako ng anak ng Panginoon, 5. From nothing, 5.
3 babae, 2 lalaki. At matatalino pa lahat. Alam niyo po, yung panganay ko, nakatapos siya sa Lasal, kagad-agad may trabaho. Pangalawa ko, Lasal ulit po siya, cum laude, master sa Taiwan. Ang ganda ng trabaho niya sa Yahoo. Ang laki ng sweldo. Na hindi ko sasabihin. Baka. Ang laki ng sweldo niya po sa Yahoo. Tapos yung pangatlo ko po, chemical engineering sa UP, pumasa ng board exam. Pang-apat ko po, UP, Diliman, architect, magna cum laude. Pang-5 ko po, sa Lasal, ulit kasi 2 lang school ng Lasal, UP. Sa Lasal po, kung graduate na po din ngayon, magna cum laude po. Yan ang 5 anak ko. From nothing for 10 years, yan po ang binigay sa akin nila. Bagay din po sa Abraham, di mo ba? Sabi niya, maraming bansa. Magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Sindami ng mga bituin ang iyong magiging lagi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Kahit ugod-ugod na siya. Palibasa 100 taon na siya noon. Si Abraham 100 years. Sa bagay sa lalaki, walang problema. Amen? Ang babae may problema kapag matanda na, mahirap na magbuntis. Ang lalaki naman, kahit 100 years, pwede pa rin. Amen? Okay. So, at sa kanya naman, at ang kanyang namang asawang si Sarah ay baong. Baong po talaga siya, ang kapatid. So, dapat nga magtatawanan din ni Abraham, no? Pero hindi, nagtiwala po sa kay Lord, kahit na alam, sinasabi nga po, no, ang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nagalinlangan. Tingnan niyo po mga kapatid sa verse 20. Hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Nasabihin ni Lord na ikaw ay magiging ama. Amen? Ng maraming bansa. Sipin niyo po, naniwala siya na kahit alam niya baog po si Sarah. Amen? So, tumibay pa ang kanyang pananampalataya na puri sa Diyos. Lubos siyang naniwala, natuto pa rin ng Diyos ang ipinangako nito. Tinupad ba? Yes! Tinupad. Amen. Sipin niyo po mga kapatid, baog. Hindi matanda na si Sarah. Tapos sasabihin ng Panginoon, magkakaanak siya at siya pa ay magiging ama ng maraming bansa. Naniniwala kayo? Amen. Ako nga, tinanggap ko na nga po baog ako. Amen. Pero nagkaanak pa rin po, 5. Kahit isa man lang, masaya na ako. No? 5 pa po. Actually, nung 4, masaya na ako. Pero sabi ng brothers nung to, hindi, isa pa. Aba, isa pa. Sabi ko kay Lord, sino kayo pagiginggan mo, Lord? Itong asawa kong pasaway o ako na lingkod mo? Pinakinggan yung asawa kong pasaway. 5. Kaya po yung bunso, 5, kamukhang kamukha niya. At alam na po ng anak ko, hindi kita pinag-pray kay Lord, ha? Ang daddy mo nag-pray sa'yo. Alam ko, alam niya. Kasi sabi ko po, Lord, okay na ako sa 4. Salamat po. Eh, narinig niya, ay hindi, isa pa. Sabi ko, Lord, mahirap mag-anak. Kasi cesarean po lahat eh. Pero nakayanan ko po 5. Amen? At ngayon, parang wala. Lakas ko pa. 63 years old, ang lakas ko pa. Nakakapag-drive pa ako na kahit madilim, kahit na mahabang pag-drive, kahit matraffic. Kanina nga, 3 oras po ang aking biyahe. 3 oras. Ganun-ganun lang ang takbo. Pero, hindi ako nagreklamo kay Lord. Dahil paawit-awit pa ako. Yan po ako, kahit matraffic, paawit-awit lang kasabay yung music ko sa kotse. Then may purpose si Lord. Lahat ng nangyayari sa atin may purpose si Lord. Kaya sabi ko, alam ko naman, Lord, pararatingin naman niyo ako doon on time eh. Kahit na matraffic, tama naman, on time ako. Nandun ako na Sister Eva ng on time. Ganyan sa buhay Diyos. Kaya pa natin siya. Amen? So, naniwala po si Abraham, ha? Oy, bilisan natin, oras na. Ay, ito pangalawa, ma'am. Ito, kilala niyo si Hope. Amen. Si Hope. Ito po, sa kabila ng matinding pagdurusa, pinanatili niya ang kanyang pananampalataya sa katarungan at kapangyarihan ng Diyos. Iyo pa si Hope, ito yung dinanas niya lahat ng pagsubok sa buhay, ha?
Una, mayaman po siya. Nawala lahat yung kayamanan. Pangalawa, yung mga anak niya, nawala lahat. May natira, asawa niya. Kaya natira yung asawa niya, isa pa rin pagsubok yun. Dahil yung asawa niya, pinatatakwil ang Diyos sa kanya. O, si pagsubok yun? Amen? Kaya minsan yung asawa may pasaway din. No? Okay, so, pero mga kapatid, sa kabila ng lahat, anong next na nangyari sa kanya? Mga anak, wala na. Siya po, lahat ng kanyang pizza. Parang pizza. Buong katawan ni pizza. Ang kati nun. Di ba? Sakit nun. Then, pero hindi pa rin po siya nawala ng pananampalataya sa Diyos. Ano po sabi niya, mga kapatid? Dito sa Job chapter 30 verse 15, hindi ako natatakot kung ako man ay patayin, may harap lamang sa kanya itong aking usapin. Pero hindi po siya natatakot. Diba? Kahit ano man nangyari sa kanya, nanampalataya pa rin po. Nag-question lang ni Lord, pero binawi naman po niya yun. Amen? Sa sakit na siguro nararamdaman niya, medyo konting reklamo rin siya. Pero nabawi niya. Amen? Nanampalataya pa rin po siya sa Diyos sa kabila ang mga pinagdaanan niya sa buhay. Okay, so sino pa? Mga kapatid, tatlo lang. Si Pablo. Kilala niyo din sa Bagong Tipan. Si Pablo po, ang kanyang mga sulat, lalo na po sa Bagong Tipan, ay sumasalamin sa matatag na pananampalataya sa kabila ng maraming paghihirap po na dinaras niya po. Si Pablo po, siya yung si Saulo, na dati pumapatay ng mga Kristiyano. Pero kinausap po siya ng Diyos na siya'y papunta ng Damasco po. At siya'y nabula. Pero pinagaling din po siya. So, nanampalataya po siya sa Diyos. Kaya, Pablo na. Saulo, pinagtan ng pangalan, Pablo. Diba? Si Simon, naging Pedro. So, pinapalit. Si Mateo, dating Levi, naging Mateo. Amen? So, may mga kahulugan, mga pangalan. So, si Pablo, mga kapatid, natin po si Pablo. Ano sinasabi sa 2 Corinto chapter 12, verse 9 to 10? Ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalo na hayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Yan ang sabi ni Lord, kapag ko'y mahina, nahayag ang aking kapangyarihan. Kaya nagtiwala po siya. Kaya buong ganap na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Paano maranasan ang kapangyarihan ni Kristo kung ikaw na mismo malakas ka? Kailangan mahina ka muna para maranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Paano makakapagpagaling ng Panginoon ng bulag kung walang bulag? Tama? Paano makakapagpagaling si Lord ng cancer kung walang cancer? Tama? So, si Pablo, dumanas po ng karamdaman. Ayan. Hindi siya nagreklamo na unawan niya. Dahil sabi ng Panginoon, ang tulong ko, enough mo sa iyo. Amen. Kaya po, lalo siya nanampalataya. Paano nga niya naman mararamdaman yung kapangyarihan ng Diyos kung hindi siya mahina? Tama? Amen. Parang ganito. Paano malalaman na nawala tuloy ako sa inyo. Meron akong maganda halimbawa nawala sa isipan ko. May pag-naisipan. So, kita niyo po mga kapatid, na sinabi ng Panginoon, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa taong mahina. Kaya sabi niya, kaya't buong galak, tinanggap niya po talaga yung kanyang kahinaan, karamdaman. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Magpapalakas sa kanya yung kapangyarihan ni Kristo. So naranasan niya ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Kaya dahil kay Kristo, so dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Amen? Kutsain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Kasi kasama siya ng Diyos. Amen? Okay, tayo na, dali na. Ayan. Okay, bibisan. Mga prinsipyo o alatuntunin na matatagpo na pananampalataya, mga kapatid. Amen? Ito po.
Paniniwala sa kalikasan ng Diyos. Batid natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Pagtitiwala sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos. God is perfect, mga kapatid. Kanyang pag-ibig, kapangyarihan, at karunungan. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit tayo tumalikod, magkasala, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya rin tayong lugi. Ayan. Kapag pinagpatuloy mo ang pagkakasala mo, lugi ka. Nawawala ang biyaya ng Diyos. Hindi mo maramdaman ng presensya ng Diyos. Amen? Kaya lagi kang nakasimangot. 40 years old ka pala, mukha ka ng 80 years old. Yun ang nawawalang biyaya sa'yo. Amen? Kagandahan. So, yung paniniwala sa kalikasan po ng Diyos. Amen? Santiago chapter 1 verse 17, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim. Hindi nagbabago po ang Diyos sa atin. Kahit na ikaw naging masama, hindi nagbabago ang Diyos sa'yo. Mahal ka pa niya. Kaya lang sabi ko, ikaw yung talo. Amen? Naliwanan ko ba? O, sabi nga rin sa awit, 100. Verse 5, mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti laging tapat kailan mo. So, pangalawa mga kapatid, magtiwala sa plano ng Diyos. Magtiwala ka sa plano ng Diyos. Kaya kung ano pinagtulutan ni Lord sa buhay mo, mga kapatid, magtiwala ka sa Kanya. May magandang plano siya. Pagtanggap na ang plano ng Diyos ay perfect. Perfecto si Lord. Perfect. Perfecto kahit hindi ito lubos na naunawaan. So, hindi nga natin naunawaan. Minsan, tulad ko, hindi ko naunawaan nung una na bakit pinagtulutan niya nagka-problema kami mag-asawa. Nandun dumating yung bugbugang kami. Sampalan, murahan, hindi naman kami nagmumura. Kasi nga, nagsiselos ako. Pinagtulutan niya po yung pala para doon ko maramdaman yung pangangailangan ko sa Diyos. Amen? Kasi hindi ko na kaya. Para bang, di ba yung langit bumagsak sa akin, hindi ko kaya. Sinord ko sa pagkakasino, paglalasing, paninigarilyo, barkada, hindi ko pa rin po natagpuan yung kagalakan. Nung ako'y matid ng Catholic life in the Spirit Seminar, doon po, lubusan. Nakita ang Diyos. Kaya narito ako sa harapan niyo. Ang kapatid. Produkto ako ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Kaya ako'y patuloy na nag-sponsor sa seminar na ito. Amen? At dito po ako dinala ni Lord. Amen? So God is perfect. Magtiwala na po tayo sa plano. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, trust God. Amen? Sabi sa Jeremias 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Tanging Diyos lang nakakaalam, nakakabatid. Amen? Okay. Pangatlo, pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Magtiwala ka sa pangako ng Diyos. Pangahawakan sa mga pangakong matatagpuan sa kasulatan. Kaya read the Bible. Pati na ang mga ito ay totoo at maasahan. Kaya kailangan magbasa ng salita ng Diyos, the Bible, para alam mo ang mga pangako ng Diyos na totoo ang pangako ng Diyos at maasahan po ang pangako ng Diyos. So, ito, sabi niya sa 1 Pedro chapter 1 verse 4, sa mamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang uligiran sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. So, nangako po siya, mga kapatid, nangako siya ng mga bagay na mahalaga. Amen. Upang tayo po ay makaiwas, di ba? May promise po si Lord sa atin para mapagtagumpayan po natin yung panunuso po ni Satanas. Makinig ka lang sa Kanya. Amen? Pero kung mas malakas ang tinig ng mundo sa'yo, hindi mo maririnig si Lord. Amen? Kaya, mga kapatid, makinig po sa Panginoon. Okay, ito, ayan, maganda ito. Alam, o sobra, o bilisan lang natin. Pagtataguyod o paglinang, Tagalog, o paglinang, namin, ay paglinang na yan. Sa pagtataguyod, sabihin, parang magtagumpay ka sa matatag na pananampalataya. Yan. Anong gagawin mo? Eh, panalangin, yan ang mahalaga number 1. Yan po panalangin.
relasyon at pagtitiwala. Kapag ikaw ay nananalangin, kinakausap mo ang Diyos. Pero kapag ikaw nagbabasa ng Biblia, kinakausap ka ng Diyos. Kasi salita ng Diyos ang binabasa mo. Kaya kinakausap ka. So, huwag kalimutan to. Pagtataguyod o paglinang ng matatag na pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, panalangin po. Ha? Amen. Ito, pag-aaral ng Biblia, mga kapatid. Kaya nga nandito tayo. Pag-aaral ng, di ba lahat ng binigkas ko nasa Biblia po, di po ba? Amen. So, pag-aaral ng Biblia, regular na pagbabasa at pagninilay sa banal na kasulatan upang maunawaan ang kalikasan at mga pangako ng Diyos. Ano sabi sa Joshua chapter 1 verse 8? Kung natin kaligtang basahin yung aklat na yun, dinidiri natin araw at gabi upang mapatid natin anong kalooban ng Diyos at ito ang susundin natin at tayo ay magtatagumpay. Amen. So, ang taong matagumpay, hindi po yung maraming pera, maraming kotse. Ang taong matagumpay, yung nagbabasa ng Biblia at sinusunod ang kalooban ng Diyos. Yun ang taong matagumpay. Why? Bakit matagumpay? Tiyak sa langit siya. Amen? Ito po yun. So, ang mayaman, no, maraming pera, na wala kay Lord, tagumpay ba yun? Hindi. Kasi sa impyerno siya pupunta. Amen? So, maliwanag po ba? Sa pangatlo, komunidad, ito, community. Kaya huwag kayong magkawatak-watak. Amen? Itong pakikipag-ugnayan sa isang komunidad ng pananampalataya para sa suporta, paghikayat at pananagutan. Hindi para mag-chismisan. Hindi para mag-utangan. Amen? Utang dito, utang doon. Hindi kundi, kapag dumadaan siya ng problema, pwede mo siyang payuhan. Diba? O bagahinan ng salita ng Diyos. O kung marunong ka umawit, awitan ng may sakit, gagaling siya. Amen? Totoo po yan, gagaling siya. O yung paghikayat, si Sister Louie, magaling maghikayat siya. Yung nakikita mo siya na, limbawa sa bahay, walang ginagawa. Yan dito sa amazing grace of the Father, di ba? So, komunidad, paglilingkod, mga kapatid, yan, pagtataguyod na matatag na, maglilingkod ka. Kailangan din paglilingkod ang gagawin. Amen? So, ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamagitan ng mga gawa ng pagmamahal at paglilingkod sa iba na nagpapatibay sa paniniwala sa gawain ng Diyos sa mundo. Amen? Paglilingkod po. Panglima, pagninilay. Pagnilayan buhay. Kanina nga may assignment kayo sa akin. Pagnilayan nyo yung utos ng Diyos. Bakit? Gusto niya na sundin natin ito. Kapag pinagnilayan mo mabuti yung utos ng Diyos, masusunod mo. Hindi ka magreklamo kay Lord. Amen? Kundi pasasalamatan mo pa siya. Lord, bakit ngayon ko lang nalaman itong utos mo na to? Napakaganda pala. Susundin ko na. Amen. Ito po. Mga pakinabang ng matatag na pananampalataya. Mga kapatid, ito po, yung katatagan sa mga pagsubok. Tatatag ka sa pagsubok! Amen! Yun po, mga kapatid, pakinabang na matatag na pananampalataya, katatagan sa mga pagsubok, kakayang makayanan ang mga hamon ng buhay na may pagtitiwala sa suporta ng Diyos na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen! Pangatlo. Pangalawa. Panloob na kapayapaan, payapa ka. Kahit may dinadaan ka pagsubok, iniwan ka man. Amen, Ino, kung nag-iwan sa'yo, nalungkot ka, umiiyak ka, payapa ka pa rin. Kasi may matatag na pananampalataya ka kay Lord eh. Si Lord ang kasama mo. Siya ang kakausapin mo. Hindi ka na iiwan. Ang tao nang iiwan. Ang Diyos, kahit kailan hindi siya nang iiwan. Ikaw nga nang iiwan ka eh, Lord eh. Siya hindi. Amen. Kahit na magkasala ka, hindi ka pa rin iniiwan ni Lord. Ikaw ang tumatalikod. Kaya, ito pong panloob ng kabayaran, isang pakiramdam po ng kalmado ka at katiyakan anuman ang panlabas na kalagayan. Anuman, kahit nagkakagulo na siya, payapa ka pa rin. Amen? Yan ang pakinabang po ng matatag na pananampalataya. Pangatlo, layunin ng direksyon. May direksyon ng buhay mo. Laging may layunin ng buhay mo. Kapag pakinabang ka sa iba. Amen? Kaya, kaliwanagan ng layunin na nagmula sa pagkakaayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kapag daw sumusunod sa kalooban ng Diyos, isa kang biyaya sa kapwa. Hindi yung pasaway po. Amen.
Okay. Oh, pangapat, pakinabang na matatagpuan. Kagalakan at pagkukontento. Kontento ka! Noon ako po, marami na akong pera, hindi pa ako kontento. Gusto ko marami pa. Lalo, kasi kulang eh. Magsusugal ako, o di kulang. Amen. O, pumunta ako sa ibang bansa, gagastos ako ng $500,000. Di kulang pa rin yung pera. O, walang content na. Ngayon, kontento na ako. Pagkain ko, talbos ng kamote, patatas, carrots, okay na. Nung lumang buhay ko, hindi ako kontento na kumain sa mumurahin na restaurant. Kailangan pupunta pa ako sa 5-star hotel para yung aking lalamunan o yung aking desire ng pagkain maano ko siya, mapagbigyan. O-order ako ng beef stick po. Yung beef stick po. Ay, yung people pa, something ganon. 5,000. Sa plato ng sandali, no? Kalahati buto. Kasi tipo. Kasi kumakain pa po ako ng karne doon. Ngayon hindi na. Ang kinakain ko yung puro isda na lang. Okay? Kahit na kanina, alam niyo pong almusal ko. Kung yung lettuce lang. At saka saging saba. Na hindi luto. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ako. Wala na akong kasi breakfast, lunch ko magkasama na. Ilang pong kinain ko? Saging saba and lettuce. Tsaka gulay na ampalaya na in-steam. Walang mantika. Tipid pa ako sa mantika. Kayo, mag-aalala kayo kapag walang mantika, walang asukal, walang bigas. Ako, wala akong alalahanin kasi hindi ako nagkakanin, hindi ako nagmamantika, hindi ako nagka-asukal. Kita niyo, mga kapatid? Kayo, marami kayong worries sa buhay. Yan ang itinuro sa akin, Lord, makontento, simpleng buhay. Dati kapag ang damit ko hindi mahal, kahit pangit siya, basta't mahal, maganda siyang isuot. No? Kasi mahal yan eh. Pero sa totoo lang, mas maganda pa yung 500, samantala bilhin ko 10,000, no? Pangit naman, pero dahil sa presyo, maganda. Pero ngayon, 100, pwede na tayo sa hukay-hukay. Ito nga, isuot nga na to eh. Pinadala lang ng mga pamangkin ko na nakalumaan nilang damit. Ito mo, libre. Alam mo, mamahalin. Libre. So, ayun mga kapatid, nakatuntento ka sa buhay mo. Kita niyo po, bakit noon hindi, kailangan kakain ako sa 5-star hotel pala. Bakit kayo sa bahay lang? Masaya ako, kangkong, talbos ng kamote, saluyot, yung tag dito. Si Brother Tim, hindi daw kumakain na lang bati. So, sarap niya, nahalo mo sa munggo. Di ba? Yan ang aking pagkain. Saging saba. Bilis na. Oras na. Ito mga kapatid. Last nito. Mga hamon sa matatag na pananampalataya. Mga kapatid. Amen. Ito, pagdududa, takot. Hindi tatatag ang pananampalataya kung puro ka duda. Takot na takot ka. Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Magtiwala ka sa pangako ng Diyos na may gagawin sa iyong mabuti. Kahit ikaw ay dumadaan ng pagsubok. Amen. Okay, ito, yung panggigipit sa kultura. Pag makamundo, pag nakatungong ka sa mundo, ako talaga. Diba? Hamon niya sa pananampalataya mo. Amen? Pag tumong ka sa kultura na yung kultura natin, o yung mga mundo, sabi gano'n po, no? Diba? Yung iba, diba? Pag tumakbo sila, naging opisyalis sila, sabi, mabait pa sila. Pero doon sa nakikita nila, nakakasama, naging korap na rin. Yung korap na korap. Nagkasakit sa mata, korap. Korap ng korap, nagkasakit sa mata. Corruption, di ba? Yan, yung panggigipin sa kultura. Mga pamantayan at pagpapahalaga sa pangmundo na maaaring sumalungat sa mga natutuloy ng pananampalataya. Wala na yung pananampalataya mo, tutuon ka na sa pangmundo. Okay? So, pangatlo, mga personal na pagkabigo. Pagbigo ka. Di ba? Na parang nakukulang ka na ng gana. Kasi bigo ka. Sa mga panahon ng personal na kasalanan o kabiguan na maaaring humantong sa mga pakiramdam ng hindi pagiging karapat-dapat. Na dumarating ka sa puntos na hindi na ako karapat-dapat. Ang dami kong ginawang kasalanan. Subalit ang sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, halika kayo, magliwanag na tayo. Gano'n
iyong mga kasalanan. Kung ikaw ay taus-pusong lalapit sa Panginoon, patatawarin ka niya, lilinisin ka niya, kasi puti ng puno! Huwag kang magduda, hindi ka na patatawarin ng Diyos sa dami mong ginawang kasalanan. Kahit pumatay ka ng maraming tao, kung ikaw ay taus-pusong lalapit sa Panginoon, patatawarin ka. Lilinisin ka pa niya kasi puti ng bulang. Kasi kapag ikaw nagduda sa pagbabalik loob mo, patatawarin ka na ako ng Diyos na hindi ginawang kasalanan. Panulusupin sa kanasyon. Patatawarin ka ng Diyos kahit na marami ka dinokong tao, kung ikaw ay taus-pusong lalapit sa Panginoon. Patatawarin ka. Amen? Ganyan kabuti ang Diyos. Okay po. Ayan. Ay, ito po, last. Meron pa pala sa yung haba. Ayan. Pagtagumpayan, magkaganda naman si Brother Ting sa akin nito. Sinabi ko sa iyo may silang na haba mo magsalita. Pagtagumpayan ng mga hamon, mga kapatid, ito po, yung pagpapatibay sa kasulatan po. Mga kapatid, yung paggamit ng Biblia upang labanan ng pagdududa at takot. Nag-start po kayo lagi ha, magbasa ng Biblia. So, pangalawa, kaya sabi sa Romans chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya bunga ng pakikinig at ang makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya ngayon, narinig po kayo, di ba ba? Pakikinig. Kaya kayo mananampalataya. Yan. So, pangalawa mga kapatid, yung komunidad ng pananampalataya, yung pansandi o umaasa sa suporta at karunungan ng ibang mananampalataya. Kaya marami rito mananampalataya, nagtutulungan, di ba? Amen. So, yun po. Okay, kaya sabi sa Hebrew chapter 10 verse 24 to 25, at sinabi nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti at huwag kaligtaan ng pagdalo. Pagdalo, mga kapatid, huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen. Kaya congratulations sa inyo, amazing grace of the Father, ng paramigay ng parami. O last po, personal na disiplina. Kailan disiplinahan mo rin ang sarili mo. Paglilinang ng mga gawin na nagpapalakas ng pananampalataya tulad ng regular na panalangin at pag-aaral. Kaya ano sabi po sa unang Timoteo chapter 4 verse 7 to 8, huwag mong pagaksayan ng panahon ng mga alamat na walang kabuluhan. Sa halip magsanay ka sa kabanalan. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay ng kabanalan, sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na to, kundi maging sa buhay na darating. Amen? Kaya last po, ang matatag na pananampalataya sa Diyos ay isang pabago-bago, lumalagong tiwala sa Kanya na sumasaklaw sa paniniwala, tiwala at pag-asa. So nililinang ito sa pamagitan ng sinasadyang mga gawain at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na nagresulta na isang matibay, masaya at puno ng layunin sa buhay. Kaya yan po mga kapatid. Pinilisan ko na. Tarong-tarong po. Okay, pasensya na. Lumampas ako sa oras. The next nag-iiling pa, hindi na. Okay, kasi po, tayo po mga kapatid. Lalapit sa napakabuting Diyos. Amen. Salamat at meron tayo ng Diyos na mabuti po. Bilang ating tinalakay, ito'y pananampalataya. Kapatid, manampalataya ka na ngayon, kung ikaw may karamdaman, ibig ng Diyos na pagalingan ka. Manampalataya ka sa Kanya, kapatid. Kung ano man ang hinihingi mo na pangangailangan mo na matagal na ito, manampalataya ka, kapatid. Maaaring na-delay siya dahil may magandang plano ang Diyos sa iyo. O may iba siyang ipagkakalos sa iyo. Ano man, yes, kapatid. Tangi siyang nakakaalam kung ano hinihingi mo sa Kanya. Kaya kung tapos puso ka na magtitiwala sa Kanya, kapatid, makakamit mo at alam mo minimiti na gusto mong ibigay sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Padakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, napakabuti niyo po, O Lord. Na itong gathering na ito, na kayo po may pahintulot. Gusto mo namin na umatin dito, Lord, kung hindi niyo po pinahintulutan, hindi po kami makakarating sa lugar na ito. Kaya patunay na kayo po ang may pahintulot kung bakit narito po kami. Dahil mahal na mahal niyo po kami. Narito po, Lord, ang aking mga kapatid, O Lord. Nakilalang niyo po sila, O Lord.
yung buhay nila araw-araw, Lord. Kilala mo, Lord. Alam mo, O Lord, yung pinagdadaanan po ng aking mga kapatid na ito, na yung iba, Lord, naguguluhan na sila, O Lord, nawawala ng pag-asa. Humihina ang kanilang pananampalataya, O Lord. Salamat at ngayon, Lord, muling nabuhay ang kanilang pananampalataya. Dahil sa mensahe niyo, O Lord, na narinig po nila ngayon, na wapoy, lalong tumatagpa ang kanilang pananampalataya, O Lord, na sa kabila na hirap na sila, O Lord, sa kalagayan nila, O Lord, na yung mga bagyo sa buhay nila, O Lord, na halos hindi nila alam kung anong gagawin nila, nawawala na sila ng pag-asa, O Lord. Subalit dahil ikaw ay mabuting Diyos, ngayon muli, O Lord, binuhay mo, Lord. Pinatatag mo ang kanilang pananampalataya sa narinig nilang mensahe, O Lord. Kaya patuloy nawa, Lord, maunawaan nila kung bakit pinintulutan niyo po ang pagsubok na kanilang naranasan ngayon. Na may kalaking na biyaya, O Lord, ang pagsubok na pinintulutan mo sa kanila. Patuloy na ipangunawa mo sa kanila, O Lord, na may mabuting plano ka sa aking mga kapatid na dumadaan ng matinding pagsubok, O Lord. Yung wala kang anak, O Lord, may magandang plano ka, O Lord. Yung iniwan ng asawa, may magandang plano ka pa rin sa kanya, O Lord. Kaya tumadaan siya ng matinding pagsubok. Naniniwala kami, O Lord, na may magandang layunin ka kung bakit pinintulutan mo na mangyari ang lahat ng pagsubok na tinaranas ng aking mga kapatid, O Lord. Kaya kami po'y nagtitiwala sa iyo, O Lord. Na sa paglapit po namin ngayon, O Lord, na ibibigay namin ng buong buo, O Lord, at tiwala namin sa iyo, O Lord. Na lahat ng katanungan sa buhay namin ay matutugunan mo at maunawaan namin, O Lord. Ipabatid mo sa aking mga kapatid. Pakinggan mo ang awit sa Sinapanawagan ng Panginoon magtiwala. Isusurrender sa Panginoon. Hadlang ang kagalingan na ninanais mo na makamit. Hadlang ang kasalanan sa paghingi mo ng biyaya sa Panginoon. Kaya sige kapatid,
Sabihin mo lahat sa Panginoon ang mali mo nagagawa na ito ang dahilan kung bakit naghihiwalay ka sa Kanya. Laging may kapatawaran sa paglapit natin sa Panginoon. Hindi tayo mabibigo. Tayo patatawarin kung tayo nagsisisi. Sige kapatid, surrender mo. Nabibigyan ka lang. Kaya ito'y nagtitiwala na patatawarin ka ng Panginoon. Idulog mo sa Kanya. Wala kang ititira kapag lahat lang yan. At lang sa biyaya ng Panginoon ang kasaganan. Salamat may kapatawaran. Sa bawat lapit natin tayo patatawarin. I-surrender natin sa Panginoon. Sabi mo ang Diyos, kapatid. Surrender mo, kapatid. Makaawang ka sa Panginoon. Narito kami kasama ng aming mga kapatid. Sinusuko namin, O Lord, ang mga nagagawang mali namin sa buhay, O Lord. Na ito ang dahilan kung bakit kami naiiwalay sa iyo. Ikaw ay mapagmahal na Diyos, O Lord. Nais namin na ikaw ang makapiling namin sa buhay. Na ikaw ang mabuting Diyos. Yes, we surrender to you, O Lord. Nais mo na gumaling ka sa iyong karamdaman. I-surrender mo kay Lord. Ang lahat-lahat na nagpapahirap sa iyo. Ang lahat na nagagawang mali sa buhay. I-surrender sa Panginoon. Tanggapin mo siya. Siya ang tatanggapin mo sa buhay. Ang Panginoon. Surrender. Surrender ito. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon kapatid, ay sinuko mo na lahat ng mali mo nagagawa sa buhay. Muli nilinisin ka ng Panginoon. At pagagalingin ka ng Panginoon. Lahat ng karamdaman mo, pagagalingin ka ng Panginoon. Dahil ibig ng Diyos na ikaw ay gumaling. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Ibig ng Panginoon na gumaling ka. Salamat o Diyos. At ngayon mga kapatid, pwede na po tayo. Amen.